Yan. Good morning. Yan. Good morning po sa ating mga advocates who are present now. Yan. So, binabati natin. Yan, si Sir Master G. And Master G and Ma'am Margie. Yan. Si Ma'am Chona Pepania. Yan. And of course, si Ma'am Mayet Morales. And Ma'am Christina Ilahas, Ma'am Jenny. Links from CDO, I think. Strongman, parang kilala ko to. Yan. And of course, Realme. Yan. So, I think advice ko lang if you can change your real name, and probably you can indicate also your location. So, pwede kitang batiin talaga, Let me introduce myself. My name is Mon Alvarez Gasco. I'm one of the Business Development Manager of Golden Lifestyle International. So I'll be presenting now the training, yung ating Motivational Monday. Supposedly, today, is Sir Gilbert, Salamagos, but currently is outside, is on the war. Yan. Talagang humahataw po sila. I think they're in somewhere in Bulacan talaga, and they cannot make it. So I'm here to you now to para mag-share po ng ating mga knowledge and skills So I hope that lahat kayo po ay okay dito. We have 13 participants here now. Yan, si Ma'am Elizabeth Roque also is present now. Dito. And yan, thank you so much for all the advocates who are present now. And siguro may mga papasok pa din dyan. Okay? Let me, put my, yan. I'll be talking today, this is our Motivational Monday. And I will share it to you. Ito po yung mga basic lang, mga basic skills na siguro mas mahalaga natin na matutunan kagad dito, pagka-join natin sa network marketing business, Kasi, kumbaga dito, marahil marami po sa atin na nagsasabi talaga dito, sabi ko nga, if gusto mong magnegosyo, pero wala kang talent and skills, ito lang po yung anim na skills na dapat mong matutunan kaagad pag join mo po sa network marketing business or probably here in our company Golden Lifestyle International. Ito yung mga skills. Basic lang ito na dapat matutunan mo kaagad. But before I begin, bigyan nyo nga po ako, pakitype lang lahat kung nakikinig na po, siguro mas maganda din kung naka-open yung camera nyo, nakikita ko kayo kasi ito naman po ay 30 minutes lang and mas maganda kung naka-open, and please type skills. Yan, sa mga nandyan. Bago po ako magsimula para naman malaman ko kung kayo po ay nandyan. Kasi baka mamaya, ako po ay daldal dito ng daldal, wala naman pala na kayo, tulog na, no? Yan. So yan, thank you so much. Yan. Ma'am Mayet, Ma'am Elizabeth Roque, IJ, thank you. Alright. Master G, thank you also. Yan, thank you so much. Ma'am Nora, thank you so much. Yan, so meaning lahat po kayo ay nakikinig. So, basically, and basic na basic po ito na dapat nating matutunan, pag tayo ay, kumbaga, ginagawa natin itong network marketing business. So, skills po ito. Yan. So, dito po yan, umiikot, mga kapatid. Makikita nyo po dyan, unang-una, prospecting. Yan. Then, approach and contacts. Presentations. Then after that, yan po yung pagkakasunod-sunod. So, meaning, hindi pwedeng namumrospect ka na nagpipresent ka. That's wrong. Yan. So, meaning, utay-utayan. When you do prospecting, ipapaliwanag ko po sa inyo isa-isa kung paano po yung tama
sa paningin namin, ano po, yung tamang pag-prospect and tamang pag-approach and tamang pag-presentations and then yung follow-up, very important. And then referral and also how to maintain customer relationship. Ano po, I hope na nakikinig kayo. Ano, yan. Course number one, ano po, ito yung ating mga target and based on our review, ano po, ay ito po yung average na nagjo-join based dun sa mga tao na hindi po natin masyadong kilala. Meaning, ito yung mga target mo. You know, people that you don't know. Ibig sabihin, ito yung we say na, kumbaga, strangers. Namimit lang natin pag lumabas ka. Alright? May magagaling tayong mga advocates dito. Ano po? Na magaling sa ganyan. For example, pumunta lang ng palengke, yung binilhan niya, alright, nakilala niya, naging kaibigan na niya, eventually, naging member na rin niya, naging leader pa niya. Ayan, so ganyan yan. Okay, yan yung mga tao. Meaning, yan palang mga yan, kaya maganda rin sila maging prospects kasi out of 100 people, alright, na na-meet mo, 50 sa kanila nagjo-join. Alright, that's the average. And okay din yan. Siyempre, meron dito ay mga people, you know, ibig sabihin, yan yung kamag-anak mo, okay? Yan yung iyong mga friends, okay? Mga matatagal mo ng kaibigan. Pero, 5% lang. Out of 100 na kaibigan mo, siguro baka dalawa, lima lang ang magjo-join. Alright? Kaya makikita nyo, saan kayo masyado magpo-focus? And also, dun sa mga people, your people know. Ibig sabihin, dun sa mga kilala mong tao, nakilala nila. Or mga hindi mo kilala na nakilala mo, nakilala nila. Oh, di ba? Naiintindihan nyo ba? Oh, alright? Ibig sabihin, mataas pa rin yung percentage that they join. Meaning, in our business, mas mataas yung percentage dun sa mga tao na hindi mo kilala na nagjo-join kasi ang tawag po dyan yung too much and kumbaga hindi nila kayo masyadong kilala. People, you know, too much familiarity yan. They know yung iyong kalokohan. They know your capacity. That's why those people, sometimes hindi talaga na sila sumasama sa'yo. Alright? So based on study, alright, yung mga tao na nagjo-join sa'yo out of 50 or 100, alright, people na hindi mo kilala, nagjo-join sila. And doon sa hindi mo kilala, nakilala nila, na nakilala mo, dahil na-offer mo kung ano yung gusto mong ibenta sa kanila or pa-joinin sila sa network marketing, still, mataas pa rin yung average because that's 45%. Alright? So, alam nyo na ang gagawin nyo. So, yung mga tao, okay, na malimit or mas mataas pala ang percentage na nagjo-join sa network marketing ay nandun sa mga tao na hindi mo kilala or strangers. Yan yung pag pumunta ka sa, alright, nagbiyahe ka, nag-jeep ka, nakatabi mo sa jeep, yan yon. Bumili ka sa mall, na-meet mo siya, yan yon. Alright, may binili ka, may pumunta ka ng palengke, may binili ka, nakilala mo yung tindera or kung sino man yung may-ari, yan yon. So mataas yung percentage na yung mga tao na yan sumasali at tinatangkilik yung products na meron ka kasi hindi kayo masyadong magkakilala. Alright, so malinaw? Alright, so yan yung mga tao na prospect mo. Ayan, yan yung prospect mo. Okay, alam nyo na. Alright, pag mamomrospect kayo, alright, pag lumabas kayo, wag niyong sayangin yung mga oras nyo, alright, na hindi nyo makikilala yung mga tao na makakasalamuha mo. Okay? Those are the reason, alright, paano? This is ways to get into other market. So meaning, ito yung mga ways para magkaroon ka or lumawak yung iyong market. Papalawakin natin yung market mo. Alright, iisa-isahin natin. Okay, number one, dapat medyo active ka sa social media. Alright, so sino itong mga to? Basically,
yung mga sa panahon ngayon, okay, yung mga tao na medyo kumbaga exposed sa social media, yan po yung mga kabataan. Yan. So ba tayo, alright, I'm 40 plus, yan, and exposed pa rin ako. Alright, so tayo, ang gagawin natin, ang ginagawa ng iba dito or ako, kumukuha ako ng mga tao na medyo exposed sa social media. So, kumbaga, probably pwede kong kukuha ako ng mas bata sa akin para sila yung, kumbaga, medyo magtrabaho dun sa online side or yung social media. But tayo naman, ano po, sa mga nandito, sa mga members na nandito, advocates natin, ang advice ko naman sa inyo dito sa social media, number one, yun nga sabi ni Sir CJ, you change your yung ating mga profile picture. So, also, mas maganda po yung inyong ating dashboard. Ano po, sa Golden Lifestyle International, meron doon, pwede mong lagyan, parang Facebook din yun. Lagyan nyo na siya ng picture nyo na formal. Para pag kailangan din namin dito sa office yung mga picture na ganon, hindi na kayo aabalahin. Doon na lang titingnan sa inyong dashboard. Alright? So, yung ilagay nyo doon, yung the best outfit and formal attire na meron ka. Yung medyo kaakit-akit. Ano po, na kaakit-akit, hindi sa ano, kaakit-akit sa negosyo. Alright? So, sa Facebook, palitan nyo po yung inyong mga picture doon. It should be formal. Alright? And like ako, bago ako mag-accept ng mga nagpe-friend request sa akin, chine-check ko muna yan. Okay? Chine-check ko muna kung eto ba mga ito ay ano ba ang kanilang ginagawa doing Facebook. Alright? Pagka nag-share yan ng mga yan ang about dun sa kung ano-ano and negative posting, so hindi ko po yun ina-accept. Kaya simula ngayon, sa inyo po, para kayo ay mas madami ring maging ano, paltan nyo muna yung inyong ano, yung inyong ways of doing Facebook. O ang i-post nyo starting today, it's all about health na lang. It's all about wellness. All right, it's all about oxygenated water. It's all about our testimonials. So by doing that, ano po, pwedeng lumaki rin. All right, actually, dyan po sa social media, meron tayong tinatawag na Facebook, meron tayong Instagram, meron tayong TikTok. All right, so madami. So if you can improve and active on those platform in social media, so mas lalawak yung iyong market. So yan, so magkakaroon din tayo ng mga trainings diyan. Probably one of our training team ano po will craft the trainings for online training kung paano mas may improve po yung ating social media market. So but for now, ayusin, like nakikita ko po dito sa inyo sa ating sa Zoom, iba-iba, merong ang nakapangalan, yung pangalan ng kanyang cellphone. So, dapat palitan natin yon kasi kung hindi mo yan maayos, ano po, ayusin natin yung foundations ng pagninegosyo natin, ayusin natin lahat at gawin natin lahat na formal. Gawin natin lahat maayos. Ano, pag maayos lahat yan, ang magiging resulta niyan, maganda rin. Alright, so, kumbaga, for example, yung name mo dyan, halimbawa, Roner, yan, Encarnacion, lagyan mo ng slash Rizal. Para something na ganon. Or, for example, Fernando Ancheta slash Olongapo. So, malalaman ko agad kung tagasan ka. So, yun yung mga bagay na dapat nating ma-improve, ano po, natin maayos. And, paano lalawak yung market mo? Dapat medyo active ka sa mga events. Alright? For example, may mga training somewhere na pwede mo ring atinan that you will get some information. Ano po? Mas maganda kung magiging active ka dyan kasi pwede ka merong maging kaibigan at maging kakilala dyan. Alright? Pwede rin kayong medyo umattend ng mga events like birthday party or yung mga kasalan. Alright? Para may makakilala ka dyang bago, yun yung mga hindi mo kilala.
Alright, so you became friends with them. Kunin mo lang, basta nandun pa lang tayo sa prospecting. Ano? So, nandyan pa lang tayo. So, meaning, hindi ka muna mag explain kasi hindi ka pwedeng namang prospect na nag explain. Ibig sabihin, malalaman ka agad nung iyong mga pinoprospect na ay, alright, may intention to, kaya gusto lang ako makilala. So build ka muna ng relationship with them. Alright, mag-build ka muna ng something that you will become friends together. Alright, bago mo i-offer yung kung ano ang meron kang gustong i-offer sa kanya. So dapat active ka sa mga ganyan, birthday, kung mga events, trainings din, alright, na ginagawa sa labas. And then of course, yung mga probably kasalans or reunions na nangyayari that you can connect with your dun sa mga previous or old classmates mo, alright, mga dati mong kaibigan or kilala or kamag-anak, alright, para lumawak yung iyong market. Okay? And also, etong yung tinatawag na cold market prospecting. So, ito yung mga, kumbaga, you're going outside to the mall and then dapat mabati ka. Kaya nga, ang tinuturo namin dito, ano po, the first skills that you should have is to smile. Dapat marunong kang umiti. And also, pagka pumupunta ka dyan sa when you're doing cold market prospecting, alright, for example, yan yung pumunta ka ng mall, pumunta ka ng palengke, alright, sumakay ka ng jeep, sumakay ka ng bus, nagbayad ka ng bills, alright, nagbayad ka ng Meralco, nagbayad ka ng internet. Dapat makakatabi mo, makikilala mo. That's called market prospecting. But still, hindi mo pa rin yan pipresentahan. Later, may procedure yan. Right? Para present ka ng products and marketing plan ng maayos. Alright? So pagka namumrospect ka, hindi ka nagpipresent. Malinaw? Magkaiba yung prospecting, magkaiba yung presenting. Alright? Did you get my point? Alright? So, kung nandyan pa kayo, can you just give me a heart? Kung nakikinig at may natututunan tayo, bago ako ulit magtuloy, can you just give me a heart? Heart, Yan. lagay mo. Heart muna, just give me a heart naman sa inyong lahat. Ayun. Or paano? Hindi ako marunong dyan. Just give me a heart yan. Thank you, thank you. Ayun, hindi daw siya marunong. Hindi daw marunong. Narinig. Mute ko na. Ayan. Sige, baka ayan, yung pa-mute na muna, yan. Sige, sige, yan. So, thank you so much sa mga nag-heart, meaning you are listening. And I hope that you are learning. Alright. Next, ito yung tinatawag natin na friendship farming. O yan. Nagtatanim ka ng mga bagong kaibigan. Turning into friends. Yan, ibig sabihin, pag ikaw ay nagne-network, dapat yung friends mo sa Facebook dumadami, hindi kumakaunti. Alright? Pwedeng add ka lang ng add ng add ng add ng friends. Alright? For example, when you meet someone outside, again, this is prospecting. When you do prospecting, hindi ka nagpipresent. Ang goal mo lang, dumami muna yung kaibigan mo, and then intayin mo lang na magtanong sila kung ano yung ginagawa mo, and then doon ka papasok sa pwede mo nang explain and kung ano yung ginagawa mo. Alright, so magtanim ka lang na magtanim na maraming kakilala, eventually magiging kaibigan mo. Malinaw? Okay, andyan kayo ha. And then of course, the people that your people know. Alright, so meaning, kung yung kaibigan mo, na kaibigan mo ay ayaw, alright, pwede mong expand yung iyong hands or friends to other. Kumbaga, pwede mong kaibiganin yung kaibigan ng kaibigan mo. Kaya dapat nga, again, you should know how to smile, you should know how to communicate, you should know how to say, kumusta, how are you? Ano yung mga sekreto dyan pag ikaw ay pinapalawak mo yung iyong mga kaibigan? Alright, dapat for example, may pinuntahan ka, pumunta ka dun sa kaibigan mo, and then nandun yung kaibigan ng kaibigan mo. So you should communicate, oh, kamusta ka na? Where are you from?
Taga ano ka? Ganun din, taga doon lang ako. Taga Batangas ka pala, sir. Taga Batangas din ako. Alright, taga Santa Rita lang ako. Oh, alright. So, yun. Anong ginagawa mo, sir? Ako, actually, ano lang, I'm working dito sa, ano, sa may Pasig and nasa health and wellness products and company ako. Alright, so if you know how to explain na, pwede na rin. Alright, pero kung hindi pa, wag ka mag-i-explain. Alright, doon ka lang muna sa, dapat ang ma-build mo lang dyan is your friendship or communications with your new friends o bagong kilala mo na nakilala na friends ng friends mo. So ito yung mga paraan para mas lumawak ang iyong network or ang iyong market. Alright, tandaan nyo po, ang network marketing business is a number, this is a number game. So meaning, pagdami ng prospects, pagdami ng pipresentahan, pagdami ng porsyento na pwedeng bumili ng products, and pagdami o paglaki ng percentage na may mga mag-join sa'yo. Meaning, the more you get new friends, the more chance of getting people to join in your business. Padamihan. Malinaw, naririnig ako, padamihan ng kakilala, ng bagong kilala. Kasi di ba, dumadating kayo doon sa punto na wala na akong ma-recruit, wala na akong mapresentahan. Alright, kasi ang sablay mo dito is doon sa prospecting. Alright, so later tatanungin ko kayo anong pinakamahalaga dyan. Ano, prospecting, presenting, follow-up, referral, or maintaining your clients. So, iisa-isahin natin ito. Kasi, ito lang, sabi ko nga, lahat naman po kayo, gusto nyo po talagang magnegosyo. Pero minsan, sasabi nyo sa akin, kulang lang kayo sa skills. Ito lang, for me para sa akin, ito lang yung dapat yung mga matutunan. Alright, dapat padamihin. So, meaning dito, padamihin ang kilala, whether yan po ay nurse, tricycle driver, jeepney driver, engineer, doktor, alright, artista, politicians, kahit sino man yan, mayaman, alright, mahirap, kahit sino yan, lahat po prospect po yan. So palawakin natin, be friendly, palawakin natin yung ating mga kaibigan. Then after that, ano naman yung susunod na dapat mong gawin pag ikaw ay marami ng kaibigan? So, pwede ka nang gumawa ng mga, ito yung approach and contacts. So, gagawa ka na dyan ng mga script. Or you can say, merong mga tinatawag tayong phone calls, script. For example, taga-Lucena ka. And then may mga kaibigan ka na na-build. Or ikaw ay taga-CDO. Or ikaw ay taga-Olongapo. May mga kaibigan ka na na-build na bagong friends mo. Ngayon, the question is, paano mo i-introduce yung negosyo na meron ka? Tama o tama? Malinaw ba? Yun na yan. Diyan na tayo nagkakaroon ng disconnections. Doon na, paano to? Ang dami ko naman kaibigan. Kaya lang, paano ko ito ipapakilala sa aking mga friends? Yung friends kong isa, masungit. Yung friends kong isa, very negative. Yung aking kakilala, nako, very skeptic about network marketing industry or business. Alright? Yung isang aking kaibigan, kala mo mayaman, wala naman. Alright? So, dyan na yan, paano? So, those are the disconnections. Paano mo i-approach sila? Phone calls, script. Bigyan ko kayo ng example lang. Pwede kayong gumawa. Pwede nyo yung ipacheck sa mga appliance nyo if that is good. Ito yung natutunan ko lang din. Kaya sabi ko nga, ito talaga hindi pagalingan. Ito mga sinasabi ko is based on my experience lang. Ito narinig ko lang doon sa bago kong leader sa General Trias. Okay? Oh, marami siyang friends. Dumating ako doon. Ito yung script niya. Phone calls. Friend 1, kamusta? Sabi niya, saan ka? Sabi nung kausap, andito ako sa bahay. Okay.
nandito ako ngayon sa Starbucks. I have a business meeting here. Andito na yung mga kasama natin. Andito na yung tropa, andito na yung mga leaders nating kasamahan, and ikaw na lang yung wala. Yan. So, ang tendency doon sa tinawagan niya, immediately pumunta doon sa venue. Sabi ko, ang ganda, galing ah. Di ba? O yung isa namang calls pa rin niya, sabi niya ay, hello, my friend, o pare, kamusta? Asa ka ba ngayon? Andito pa rin sa company namin. Alright, I'm here, andito ako sa Starbucks. Andito yung isa sa business development manager ng company, which is I'm in now. And naghahanap pare ako ng mga kasamahan ngayon. Magkano na kinikita mo dyan? Ganitong amount. Uy, sa tingin ko pare, dito, baka pwedeng madoble yan in this span of time. Talaga pare, sige. And then the advantage here, it's something unique kasi yung products niya, kailangan mo araw-araw. Talaga, ano yan? Hindi niya sinasabi. Don't mention the products that you have. Huwag mong i-mention kung ano yung marketing plan. Alright? Basta talaga, ang products pare, hindi pwedeng wala ka nito sa isang araw. So nag-iisip ngayon yung ano, sabi niya, talaga, ano nga yan? Basta pumunta ka dito, dito mo na lang malalaman, ililibre kitang kape. Did you get the point? So anong nangyari, tendency, nung pumunta ako doon, by calls lang, nitong nakausap ko, 7 kaagad ang pumunta. Ang galing! Yan yung phone calls, script. So pwedeng, kasi siguro, praktisado na rin nila. So pwede mo, syempre sa una, hindi ka agad ganon ka, galing gumawa ng script. Baka mali-mali kasi if our mind and our body are not, ano pa, hindi pa ganun kaganda yung flows, alright, ng ating, hindi pa sumasabay yung isipan mo sa bibig mo, baka magkamali-mali ka. Like for example, pag hindi, syempre sa una, pwede mo masabi, pare, may negosyo ako eh. Ay, ano yan? Sabihin mo na sa akin kasi nagmamadali ako, networking, o patay ka na. Alright, so, kaya syempre, but in doing it by practice, alright, pag pinapractice mo siya, eventually, natututunan mo siya, eventually, gagaling at gagaling at gagaling ka kasi lagi mo siyang ginagawa. So, yan yung phone calls script. Alright, so may ganyan. Alright, so yun yung mga, pwede kayong magsulat, damihan nyo 1 to 10. That's your assignment today. Magsulat kayo ng mga script via phone calls na that you will create curiosity with your clients. Something na pare, alam mo ba, I'm connected with the new networking company. Or for example, I'm connected with a business. Yung products na to is something unique. It's a oral oxygen therapy. Something unique. Or something that your clients or your prospect will think something because merong curiosity about oral oxygen therapy. And pare, kailangan natin to araw-araw. Ano yan? Actually pare, hindi ko pa talaga kaya siyang i-explain. If you are free, meron kaming life and lifestyle presentations at Lyceum Olongapo, for example, in Lucena or Parañaque or Cavite or Rizal. Something like that. Okay? So, yun yung mga gawa kayo ng mga 10 to 20 script, phone calls. That's very effective kasi again, number game. Padamihan ng prospects, padamihan ng invites, there's a chance of winning or getting people to buy or to join in your business. Okay? Number 2, FB script. Of course, ito naman, yung sa Facebook naman, siguro for me, yun, post mo na lang yung yung kung ano yung mga events ng GLI, alright, or yung mga schedules, or pwede rin kayong manggaya ng mga pinopost like something about curiosity about the oxygenated water. Alright, you can just copy. Or may makita ka something about oxygenated at what oxygen does in our body, you can just copy it and post in your Facebook. And probably 1 or 2 or 3 of your friends or relatives will see and then will read and sasabihin niya, gusto ko ang matryan. I want to know, for example, tatawagan ka niya, hey, Merly,
can you just come in my house and explain to me what is that oxygenated water that you are posting? Instead of posting ng mga negative things or negative events, all right, in your Facebook, right? Did you follow? Are you learnings? Okay, so again, give me a heart if you follow, and kung may natututunan tayo, pakibigyan uli ako ng puso or heart kung kayo ay nakikinig. Kasi, again, I will stay here, I will be in front of you in 30 minutes only. So napakahalaga po nito kasi sabi ko nga, ito po yung anim na skills na dapat na meron tayo. Prospecting, paano yung tamang approach, and paano yung pagtamang pag-contact sa mga tao na pinoprospect mo, paano mo mai-connect yung negosyo na gusto mong ipakita sa kanila, and at the same time, paano mo ito mako-close. Tama ba? So this is very, very important. Anim lang po ito. Ito po ay pangalawa na. So of course, you can create the email script na lang. May magaling dyan eh. Yung aming leader ngayon sa Olongapo, si Sir Fernando Ancheta, ang galing niya sa email script. Gumawa siya ng email about the benefits of oxygenated water, and of course, humihingi lang siya ng doon sa kanyang ginawang email after the oxygenated benefits. Pinapaliwanag niya doon na humihingi lang siya ng kaunting oras para ipaliwanag kung ano yung meron tayo, and of course, ina-appreciate niya kung bibigyan siya ng kahit 20 or 15 minutes lang. If you allow us, we will come to your house to explain the products. That's all. Ang galing. Okay, so pwede nyo rin gawin yun. Gawa kayo ng magandang script by email, then mag-email kayo sa mga kilala nyo. And pag may na-receive ka na they accept or ni-notify nila na talagang please come in my house, so good. Alright? So may mga ganyan. Ang galing ni Sir Fernando. Yung nakita kong email na pinakita niya sa akin, those are the reason yung last time na prospect niya, yung presidente ng custom broker ng buong Olongapo, napa-join nila namin kasi by email lang din. And then he responds by email. Sabi niya, please come. I'm willing and interested to know about the products, right, that you have. I think this is interesting and something new. Ayan. So always, gawa nga kayo ng script, pag-aralan nyo yun. This is very, very, very effective. So ito po yung approach and contacts, meaning ito po yung connecting. This will be, this strategy, ito po yung magiging daan para makakonek ka sa kanila. So from prospecting, paano mo na maipapakita yung negosyo or products na meron ka sa kanila. Ngayon, pag hindi natin ito minaster at gumaling dito, mananatili tayong stuck and mananatili tayong hindi kumikita sa network marketing business. Malinaw ba? Alright, I hope you follow. Okay, number 3, pangatlo na tayo. Alright, nandun na tayo. Okay, nakita nyo yan? Yung prospecting, una yon, meaning pag namomrospect ka, hindi ka nag-i-explain. Pwede ka mag-prospects na diretsong explanations kung talagang kabisado mo na lahat about the products, kung talagang magaling and marketing plan ka na. Alright, ibig sabihin, you can directly do the presentations from the prospecting. Diretso ka na ng presentations kung na-meet mo na yan somewhere else. Alright, but before, kung yan talaga ay alam mo naman, alright, pinapakiramdaman mo, probably they are negative into network marketing, utay-utay lang. Build relationship muna. Okay, build rapport muna with your new friends. So now we will going to, ibig sabihin, nakakonek ka na from your prospects, your new prospects. Nakakonek ka na with your approach, yung mga script na ginawa mo. Ngayon, dapat marunong ka na mag-present. Kaya dapat alam mo na yung one-on-one or table presentation. Alright? So ano yan mga kapatid? Saglit lang, inom muna tayo ng Oxy Golden. Mukhang naubusan na ako ng oxygen. Yan. Di ba kanina, we talk about prospecting. Nagka-prospect ka.
Na-connect mo na. Ngayon, nag-agree na siya. Sabi niya, okay, my friends, let's meet. Okay, paano? Pwede sa bahay nila or pwede sa Starbucks or coffee shop. So you will meet your clients on Starbucks. That's called table presentation. So dapat mamaster mo muna yan. So paano yung mga skills, sermon, pagka nagte-table presentations ako? Wag ka magpapalata namang atat na atat ka na kagad. Kauupo mo pa lang. Alright? Pag upo mo pa lang, ay, ito po yung products ko. Alright? Makiramdam ka muna, build rapport. Alright? Connect with your clients. Kamustahan muna. Oh, my friend, kamusta ka na? Grabe, sa long ano, no? Hindi na rin tayo nagkita ng halos siguro 2 linggo. So, kamusta naman yung nasabi mo sa akin last time? Kamusta naman yung negosyo mo? Ah, okay. That's good. So, yun pala, no? Mr. Ganito, or pare, or friends, or your mare, pare, the reasons I invited you here, yun nga, I will just share it to you the products that I actually use. And itong produkto na ito ay nakatulong kung ano yung aking nararamdaman na matagal na. So, ang reason ko dito, kaya ako gustong i-share sa'yo, gusto rin kitang matulungan na magkaroon ka rin ng kagandahan ng pakiramdam. Alright, so that's my goal here. So I will explain to you the products that I have. Ang tawag dyan po, one-on-one or table presentations. Okay? So can you just give me hands? Can you raise your hands? Dun sa mga runong na mag one-on-one or table presentations. Alright, be honest. Alright, kung hindi pa, you just need to be honest. Alright, if not, alright, you can start today. Alright, so can I see the hands dun sa mga marunong na po mag one-on-one presentation? Sige lang, you just be honest. Don't worry, wag kayong mahiya. Bawal po ang mahihain sa network marketing, hindi kaya yaman. Okay? Yan. Ayan, si Sir IJ. Ano ba yung Sir IJ na yan? Yan. So, parang lahat pala, hindi pa ito marunong mag-presentations. Walang tumataas ang kamay. Asan ba nagtaasan ng kamay? Doon pala sa message. Alright, yan, yan. Yun. Alright. So, they know. So, marami pa. Nakita ko dito po, marami pang hindi marunong mag-present one-on-one. So, I hope, and this is our assignment starting from today. Ano po? Ano na po tayo mga kaibigan? We need to improve our skills na. Kaya nga po, ang aking presentations today are skills. Kasi po, wala na po, sabi nga ng ating mga BDMs like Sir CJ and Sir Gilbert Salamagos, wala na pong questions or usapin sa ganda po ng ating produkto. Ibig sabihin, ang usapin na ngayon, paano mo na ito i-explain? Kasi kahit anong ganda ng produkto, kasi baka mamaya mali-mali yung explanations mo, yari din tayo. Tama ba? Do you get my point? Of course, kahit hindi ka ganun kagaling, pag ganun kaganda ang products, okay din siya, pero mas maganda kung magaling ka rin mag-explain. So, by doing it practicely, or practicing, alright, the one-on-one presentations, mamamaster mo yan. So again, this is skills. I really wanted you, lahat kayo, assignment natin, mas maganda po, meron kayong mga one-on-one presentations, picturean nyo at ipagsisend nyo po sa mga group chat nyo. Kung anumang group chat na meron kayo with your groups, ipakita nyo na marunong na kayong mag one-on-one. So aasahan ko po yan sa lahat na umattend dito. Okay? Malinaw po ba? Okay, one-on-one presentations. Pag hindi na, this is the, ito po lang po yung sunod-sunod na kailangan natin gawin para tayo ay magkaroon ng magandang resulta. Okay? Number 2. Okay? Number 2 is what? Ano yan? Yung group presentations or home party. Alright, so sino na dito? Ito po yung group presentations. For example, nag-join ka. And then, meron kang kaibigan na nagtatrabaho sa opisina nila. Meron a group of like 5 to 10 persons. In-explain mo sa kanila. So that's group presentations. Ano pa yung isang group presentation? We call it home party. Ano yung home party? Dapat lagi nyo itong ginagawa if you can do it daily. Yung home party,
Pagka-join mo, mag-i-invite ka ng mga kaibigan mo sa bahay mo, 5 to 10 to 15 to 20 persons. Sabihin mo ang script dito. Mare, pare, we have a Thanksgiving party lang in our house. I invited you. Thanksgiving, of course. You know, you prepare some of like isang ano lang, tinatawag nilang solid and liquid. Alright, prepare ka lang. Isang sandwich and juice. Alright? Sino mag-i-explain dyan? Normally sa ganyan, kung kaya mo na, mas maganda. Pero normally, you're upline. For example, si Erjen or si Ron Encarnacion na mag-i-explain. Or si Ma'am Luisita. Or si Sir Ruben. Or si Sir Fernando. Or si John Ryan. So that's upline. Okay, kukontakin mo yung upline mo. Upline, I arrange a home party, alright, dito sa aming bahay. I invited my friends, composed of 10 to 15 to 20 persons. So, on that date, alright, so ikaw yung mag-arrange yan. And then, pag nag-explain yung iyong upline, since magaling ka na mag one-on-one presentations, ikaw na yung mag-host diyan. Ang host diyan kung sino yung nag-host. Alright, kung sino yung nagbahay, ipapakilala mo yung presenter. Upline, so alam mo na yan, ano, sa mga aking kapitbahay, kumare, ako po ay nandito para ipakilala lang po ako sa inyong produkto kung saan nakatulong po sa aking kalusugan. That's the reasons I make the Thanksgiving party today. Pagpasensya nyo na po yung merienda na nagawa ko. That's one solid and liquid. That's yellow at saka water lang. That's solid is the yellow. Ice. So tubig lang pala yung pamerinda mo. Alright, and we will explain the products that help my condition, my health conditions. And I hope you open your mind and makinig lang po tayo. Ito po ay 20 minutes lang. Ang aking pong speaker, our speaker, ay nanggaling pa po sa ganito. Ito po yung kanyang profesyon. At makinig lang po kayo. Yun lang. And then your upline will explain and then you will close. Kung sino nag-host ng party, siya pa rin ang magko-close ng meetings. Natuto to? Are you learning? Patype naman, learnings. Can you just type here, learnings? Thank you. Para may participations at nalalaman ko po na kayo po ay nakikinig at natututo naman. Can you just please type learning? Yan. Thank you, Ma'am Luisa. Thank you, Ma'am Christina. All right? Thank you so much. Thank you, Ma'am Nora, IG, Ma'am Chona, thank you so much. Wow, everybody's learning. Thank you so much. We are already 29 here. Ano po? Now, number 3. Alright, ito po yung pagkakasunod-sunod na dapat yung natutunan by doing presentations. Number 3, ano po? Yan, office presentations. Office presentations are done in our head office, of course, or depot office. So, yan na po yung probably nasa mga 20, 30, 40. So, dapat matutunan mo yan. Alright, I hope and pray that some of you here ay marunong na po mag-office presentations or hosting. You can start by do hosting. You are host. So, you volunteer. Like for example, may mga presentation sa Dipo ng Cavite or presentation sa Dipo ng Rizal. And of course, presentation sa Dipo ng CDO. Alright, congratulations sa Dipo ng CDO kasi pansin na pansin po talaga natin na ang dami na pong speaker doon. So palakpakan po natin ang mga taga CDO. And of course, even the CD ating Cavite Dipo and of course our Rizal Dipo. Ang dami na ring speaker dyan. And now, we have new Dipo of Lucena. Pag nagkaroon na ng office yan sa Lucena, they will create the presenter also, yung ating mga speaker, dyan po sa Lucena. Okay? So yan po yung office presentations and ito dapat matutunan rin natin yan. Like in Dipo, CDO, meron na po din mga nagtitrainings doon. So ito po yung pagkakasunod-sunod. Ano po, kanina, tayo po ay nag-start dun sa prospecting.
Balikan natin. And then, paano ka kukonect? By approaching them or contacted them. When you contacting them, alright, nakaka-connect ka na sa kanila, alright, paano mo ipapasok yung negosyo na ito? Yan na yan. Yung presentations na prospecting, alright, contacting, and then of course, presentations ka na. Alright, malinaw ba? Alright, so let me move on to etong pang-apat. Yan na. Ito po yung pinakamahirap sa ginagawa natin. Sa totoo lang, follow-up. Yan. Diyan maraming mga advocates na sumasablay. Ang dami-daming inapresentan, ang dami-daming nakausap. Hanggang ngayon wala pang napapa-join kasi mahina sa follow-up. Mahina sa closing. Mahinang mangulit. Alright? I will give you example. Yung ating top 1 ngayon, si Ma'am Annabel Balbarino. Ayan, yung ating top 1 ngayon. Palakpakan naman natin. Nakakatuwa kasi kitang-kita natin yung pagtsatsaga ni Ma'am Annabel, alright, sa kanyang pag-angat dito sa ating negosyo. Alam mo po, si Ma'am Annabel, we knows that hindi siya ganon talaga skillful in terms of presentations. Pero, ang galing niyan sa closing. Magaling din niya mag-follow up. Ang follow-up sa Tagalog, yan po ay kulit approach. Alright? So, tuturuan ko kayo, isa-isay natin. Paano ba, sermon, yung tamang follow-up or follow-up? Alright? Ang follow-up po ay mangyayari after 48 hours. Okay? Wag naman ngayon nyo lang kinausap kanina, pagka-uwi ng bahay, tinext mo na kagad, pare, magjo-join ka na ba talaga? Kailan ka ba magjo-join? Kaya dapat, bago siya umalis, doon sa lugar na magkasama kayo, dapat ay ma-close mo. O pare, ano ba talaga? Kailan ka ba magjo-join? Bukas o sa isang araw? O pag sinabi niya halimbawa, ngayon ay Monday, pare, tawagan mo ako sa Sabado. Alright? Something like that. Pare, I will join on Saturday. Or pare, may iniintay lang akong pera. Pag sinabing ganon, wag na wag mong pa-follow up yan. Kung ngayon mo siya nakausap, wag mo siyang ipa-follow up tomorrow. 48 hours, meaning after 2 days. For example, today is Monday, tomorrow is Tuesday. Alright, kailan mo siya pa-follow up? On Wednesday. Anong oras? Yung pinaka-the best na oras, hindi alas 7 ng umaga, hindi alas 8 ng umaga, between 9 a.m. to 10 a.m. O pwede mo rin siyang i-text. Alright, pare, pwede ka bang tawagan? O, ganon. Or, kung alam mo yung bahay, puntahan mo na sa bahay niya. That's how you do the follow-up. Okay? Para hindi naman, alright, then, hingin muli yung sasabihin niya kailan ka talaga magjo-join. Laging every 48 hours po yung follow-up. The reason also, excitement lasts for 48 hours only. If that is motivated today, those motivations last for 48 hours only or 2 days after that, nawawala na yung excitement. Kaya wag kayong maniwala masyado pag sabi niya magjo-join siya next week. Alright? Pag sinabi niya nagjo-join niya next week, pag kinamusta mo yan sa Thursday, isisin ka na lang yan. By Saturday, sin and hindi na sasagot kasi hindi mo na follow up na rin ng tama. Or hindi mo siya na-close or wala kayong agreement na pagkasunduan bago siya umalis. Linaw? So that's 48 hours approach or follow-up. Alright? Dapat 2 days. For example, ganito. Sabi niya, join siya Thursday. Follow up mo ng Wednesday. Pag hindi nag-join ng Thursday, puntahan mo sa bahay, tawagan mo, alright? Give additional informations. Alright? So, but again, like si Ma'am Annabel nga, kanina sinasabi ko, yung ating top 1 ngayon, ang naging skills niya talaga ay kulit. Yan. So, dapat meron ka talaga ditong konting kakulitan.
Alright? So, pag nakulitan yan, sasabihin niya sa'yo, sige na nga, Master G or Margie, magjo-join na ako. Alright? Pagbigyan ko na nga itong taong ito, sabihin ni Rodolfo, Feliciano, sige nga, pagbibigyan ko na si Rodolfo, pagbibigyan ko na ito si Albert and Josephine. Alright? Pagbibigyan ko na ito si Regalado Garcia. Medyo makulit. Pagbigyan ko na nga ito ng wealth package. Si Ronel Encarnacion. Oh, ganun yan. So when you do kulit, nagjo-join din talaga. That's the secret of Annabel Balbarino. And then she became top 1. So galing, palakpakan naman natin. Of course, every time you do the follow-up, you give more detailed informations. Additional detailed informations about testimonials of new products, or testimonials ng mga bagong kumita. Yan. Ganon. Kaya dapat, di ba, sabi namin ni Sir CJ nung aming trainings, nung Saturday, nung ating supercharge. Di ba, sinabi namin na hindi ito pagalingan, ito po ay padamihan ng kwento. Alright? Pero detalyado yung kwento mo, na ikikwento mo dyan sa mga tao na pina-follow up mo, na nagpa-promise sa'yo na lagi magjo-join. Follow up lang. Give more detail. Puntahan mo sila sa bahay nila. Alright? Like other churches, pag nakikita nila yung members nila na medyo inactive, anong ginagawa nila? Pinupuntahan nila bahay-bahay. Kinakamusta. Alright? So, wag mo naman pagagalitan yung iyong mga prospects, Oy, nag-promise ka ng ganitong araw bago hindi mo naman pala tutuparin yung mga sinasabi mo. Nako. Alright? Don't do that. Alright? So, you just be patient on follow-up. Give additional information. For example, today is Monday, nangako ng Thursday, pinunta mo ng Thursday, hindi nag-join, puntahan mo sa bahay. Pare, mare, kamusta? Ay, kasi mare, kaya hindi ako naka-join. O pare, kasi nagkaroon ng konting aberya yung pera namin. Ganito, it's okay lang. Alright? Ang tawag po dyan, para ma-convince muli sila, may tinatawag po tayong indirect approach. Sabihin nyo nga, indirect meaning, wag mo siyang pipilitan. Hindi, join ka na, hindi ganon. So when you say indirect approach, you give more detailed informations or give more testimonials. O mare, pare, grabe. Nung Saturday, alam mo ba, yung top 1 na dun ngayon, si Ma'am Annabel Balbarino, yun pala ay nagmamanicure lang dati. Dati lang siyang may bahay. Alam mo ba, mare, ang kinita niya nung Saturday ay umabot pala ng halos 180,000 isang buwan. Wow! Alright, so yan yung tinatawag natin na indirect approach. Kumbaga, yung mga kwento na yon ay parang pinupush mo na rin sila na mag-join sila. And then, grabe, mare, may gumamit ng ganong products. Etong may cancer, may diabetic, yung isa talagang namatay na. Alright, yung isa naman hindi nakakakita, yung isa hindi nakakalakad, but after using the products, alright, okay na. So meaning, yan yung mga tinatawag nating indirect approach at wag na wag mong mention, join ka na pare, join ka na. Alright, maglabas ka na ng pera. Don't do that. Alright, don't do that. Don't say that kind of words. So we do indirect approach by giving them more detailed informations. Alright, so malinaw. 4 na yan. Prospecting, sunod-sunod yan ha. So magkaiba ang presenting. Meron tayong after prospecting, may tinatawag tayong contacting, and then meron tayong tinatawag na presentations, and of course, follow-up. After follow-up, ano nang sunod dyan? Alright, yan na. You maintain your customer relationship. Alright, by sometimes, alam niyo na yan, pag napa-join nyo na yan or bumibili na yan, alright, magkaroon tayo ng mga extra service. Wag yung ibang iniisip yung extra service, hindi yon. Ang punto ko dyan, alright, like for example, syempre kaibigan mo na yan, if there's anything happen that they need support, or halimbawa may mga gawain sa bahay or something na they need extra effort or labor from your end, you can just give your service.
Alright? Hindi lang, not only in network marketing business, but in life. Because network marketing business is a relationship business. Meaning, if you're connecting with your people, if they are happy with your service, if they are happy when you are around, if they are happy because they are happy with you. Alright? Pero pag ang mga tao, para kang kryptonite, yung kay Superman, pag nakikita yon, nanghihina, para kang kryptonite kay Superman, meaning in network marketing, you as an upline, pag nakikita ka ng mga downline mo, nag-aalisan, or hindi ka gusto makasama, or iniiwasan ka, masakit yan. Meaning, ayaw nila sa'yo. Ayaw nila yung serbisyo mo. So, we need to change. Alright? By doing extra service or by doing love your downlines, love your uplines, love your management, the products that you have, love what you do. Alright? Mamahalin ka ng tao. Pag minahal mo yung sarili mo, mamahalin ka ng downlines mo. Alright? Then you will create a good environment, a network marketing business. All right, so maintain your customer relationship. This is relationship business. Okay, malinaw? And again, sabi ko nga, yung integrity is very important. If you will choose money or integrity, you will choose what? You will choose always your dignity or your integrity. Money can earn. Pero pag nasira na yung iyong pagkatao or your dignidad mo, wala na. Wala nang maniniwala at maniniwala sa'yo sa network or sa ganitong klaseng negosyo. Alright, may mga kilala ko, magaling sa ganyan. Yan yung kanilang skills. They are good in communicating or relationship with their downlines. Right? One of our coach, like si Ma'am Ingrid Santos, if you really wanted to have some good relationship with your downlines, you can ask to her. She will teach you how. Alright? So madami dyan. Itong ating mga business development manager. Alright? But for me, para magkaroon tayo ng extra service sa ating mga downlines, akin, ang sekreto lang dyan is you love what you do and love the people around you. Mahalin mo yung taong kasama mo. Sabi nga ng mga kasama ko, like ni Sir CJ dati, tanggap ko na ito si Sir Mon. Tanggap ko na ito si Sir Gilbert. Ganito na yung ugali niyan. Ganito na yung ugali ni Sir Mon. Tanggap ko na yan si Ma'am Ivy. Tanggap ko na yan si Felsi. Tanggap ko na yan si Ma'am Ivy. Tanggap ko ng management. Because he love us. Right? When you love your colleague, when you love the persons around you, I think wala ka magiging problema. Right? So, it's a relationship business. So, but for me, again, like what my colleague did or done, just love your people, the people around you. Love your upline, love your downlines, love your cross lines, love the management, love your products, and of course, love yourself. And then you will have a good extra service with the people around you. Magkakaroon tayo ng magandang relations with our people. Alright, of course, stay connected. Alright, stay connected with your downlines. Alright, but again, I want to clear this kasi in our experience in network marketing, ganito po yan. Alright, para maunawaan natin. Sabi ng iba, paano yung sermon kung ayaw magpasakop sa amin? Tama yun, may ganon. Dito po sa atin, ito po yung parang hawla mo or your pens. Ibig sabihin, dyan sa iyong hawla, may mga tao dyan na nagpapasakop sa'yo o yung mga tao na nakikinig sa'yo. Meron dyan mga tao na hindi makikinig sa'yo. Yan yung mga tao na lahat alam. Yung pag tinuruan mo, tuturuan ka pa. Alright? Yan yung mga tao na yan. Yan yung mga tao na they think they know everything. Alright? Pag tinuruan mo, sasabihin nila, alam na nila yan. Kaya yung result nila ay wala. Like for example, I experienced that in my team in Africa. Nobody listened to me. Kaya dito pag may hindi nakikinig sa akin, wala na lang akong ginagawa kasi I know what will happen to your group. Alright? Like in Africa, may nagtatanong sa akin, sabi niya, upline, mentor, what happened? What happened to my team? They're all gone now.
I told him that actually, my friend, you are not listening to me. All right? I told you that this is the program or the motivations that you should put in your team, that you should follow. But tanggap natin na mayroong mga tao na hindi makikinig sa atin. Huwag niyong papagalitan. Hayaan niyo lang sila. Kasi ang tao ay emotional, normal yan. May tampo ka dahil sa paningin mo na may maling ginawa itong kasamahan mo, pero end of the day, ikaw pala sa sarili mo ang may mali. But in our experience, mga kapatid, ang mangyayari lang sa ganon, pag ikaw ay nagtampo, hindi ka nagpasakop, ginawa mo yung akala mong tama, ang effect niyan sa iyo, babagal ang network mo, mawawala ang mga tao mo, hindi ka kikita, sinong affected? Family mo, sarili mo. Wag na wag niyo pong iisipin, mga kapatid, na pag kayo po ay tumigil at humina, mawawala po ang Golden Lifestyle International. Naku po, alam na po namin yan. Alright? Alam na po namin yan. Ngayon, syempre, pag hindi nagpasakop yung mga tao nyo, mahalin mo pa rin sila, pero medyo tatanggalin mo muna dyan sa circle mo kasi hindi sila nakikinig. Pero, in my experience, pag nagkamali, lalapit sa'yo upline mo. Bakit ganito? Sasabi ko sa kanya, okay, ngayon, nawala na yung mga tao mo lahat kasi hindi ka naman nakikinig. Ang tawag talaga dyan, sorry for the words, pero matigas talaga ang ulo ng mga tao na yan. Hindi nakikinig. Alright, so ganito ang usapan natin. Sabi ko sa downlines ko, alright, my friend, listen. Alright, starting today, you will listen to me. You will follow my instructions. Alright? Okay, upline. I'll follow you now. Okay, start na tayo. Magplano na tayo. Mag-goal setting na tayo. Then after that, nagkaroon niya ng team. It's actually stay on that company until I think talagang napaka-mahabang panahon that they earn money. Alright? So, marami na yan. Alam na namin. Ang takbo, especially if you're new in network marketing, alam na. May ganyan-ganyan ang attitude. Iba-iba po yan. May nagpapasakop, merong hindi nagpapasakop. Alright? Meron namang, kunwari sa umpisa mabait, pag kumita na, lumalabas ang sungay. So, gagamutin na naman namin yan. But, the good thing in us, again, the last conversations that I have to CJ, sabi ko nga, at least na-experience namin. Kasi kung hindi namin na-experience ito, baka kami din ay tumigil na. So, but's that normal? Normal po yan sa mga taong nag-start pa lang. Alright, na minsan kala nila tama yung ginagawa nila, kaya kailangan mo ng coach, kailangan mo ng guidance, kailangan mo magtanong, kailangan mo makinig. Kasi ako, even me, I even consult Sir Ross, I even consult my BDM's team, tama ba ito? I-coach nyo ako kung may mga sa words ko, itama mo yung maling words mo or yung ugali mo. And I learn a lot on my colleague. Ang laki ng natutunan ko sa aking mga kasamahan. Alright? So that is relationship business. So you have to stay connected with your upline because your upline they are connected with your BDMs. And BDMs here is connected with your chairman. Ngayon, pag hindi ka connected sa upline mo, hindi ka connected sa BDMs mo, saan ang punta mo? Iba yung magiging connecting mo. Malinaw ba? Again, this is business. This is relationship business. So stay connected with your upline with your right behavior, your right attitude. Alright, matuto tayong magpasakop, makinig sa mga tao na may resulta na, and I'm sure, alright, pagdating po ng panahon, 1 year, 2 years, 3 years, 4 years, 5 years, magkakaroon ka ng resultang walang katapusan dito po sa Golden Lifestyle International. And of course, number 3, ano po, be honest with your intention with the people that you are working in Golden Lifestyle International. Alright? Be honest. Ano po, huwag tayong mag-ano ng mga hidden. Ako po, I'm very transparent person. Sometimes, pagka medyo talagang
hindi maganda yung nagawa mo, mapapansin mo talaga sa akin. Because I'm a very honest and transparent people. I'm not plastic. Hindi talaga ako plastic. So, because kailangan nilang matuto eh. Kailangang malaman ng isang tao that may mali kang ginawa na dapat mong baguhin para ikaw ay matuto. So, you have to be honest. You have to be honest with your intentions, with the people around you, with your downlines, of course, with your upline. And I'm telling you, sa aking mga kapatid or advocates na nandito, sa mga minamahal naming advocates, pag ginawa nyo po, yung anim na yan na sinasabi ko kanina, anim lang po yan na skills na dapat mong matutunan: prospecting, approach and contact, presentations, follow-up, and then referral. Of course, maintain your customer relationship with your people, with your downlines. And I'm telling you, lalaki at lalaki ang iyong grupo dito sa Golden Lifestyle International. So, yun. I hope and pray that you learn sa aking mga advocates. May mga natutunan ba kayo? Ayan, patay puli. Kung meron kayong natutunan, again, can you just type, I learn or I am learning. Yan. Kung ako nakikinig itong mga nandito, I am learning. Wow, ang bilis. Grabe. Talagang nakikinig. Thank you, thank you, thank you. Yan. Grabe, I am learning. I am learning. Thank you so much sa lahat po ng nakinig and sa mga taga CDO and of course here in Luzon, in Mindanao, sa lahat po ng mga umattend at nakinig dito. Thank you so much and I'll pray and always support lahat po ng advocates na nandito. Paano yung ano rin eh? Yung If you need a support na meron kami dito sa office and of course sa labas ay lagi nating ginagawa. And again, ang payo ko po sa inyo, continue nyo lang. Just continue what you are actually doing. I-continue nyo lang yung mga ginagawa nyo. And wag lang yung ihinto. Dire-diretso lang. And sigurado darating yung time, alright, na kayo naman na magsasabi and one day sasabihin nyo sa akin, thank you so much Coach Mon and Sir Mon, na because of your guidance and BDMs and our chairman guidance, kayo ngayon ay naabot nyo na po yung inyong mga pangarap na hinahangad din. Ito man po ay malaki, maliit, dahil kayo ay nagtuloy-tuloy with your right attitude, And of course, lagi nga nating tandaan at isama na wag po tayong makakalimot, mag-pray lang tayo. Hingi po natin ng guide, from above, kung ano man yung gusto nating ma-achieve. And I do believe with the right products, right compensation program, the right management that we have, ay lalaki at lalago po yung negosyo natin dito sa Pilipinas. And ipag-pray po din natin yung ating ating management, ipag-pray natin yung ating chairman, si Sir Ross Arestuason, and of course, ipag-pray po natin ang ating Taiwan representative, Ma'am Yefe, na lagi po silang safe at bigyan silang magandang kaisipan para mas lumawak at lumaki po ang ating GLI company. And of course, let's pray for our BDMs and always pray for our products na maraming matulungan and pray for our advocates, co-advocates, and then sigurado ako and with the guidance of our Lord God, tayo po ay talagang lalaki at lalaki dito po sa Golden Lifestyle International. So yun, I'm done and I hope and pray yung sinabi ko kanina na mga pwede nyong gawin, yung mga script, magawa po kayo, that's your assignment. And the next presentations that we will do, pwede ko kayong tanungin kung ano yung mga nagawa nyo, at ating pag-aralan yan. Alright? So thank you so much. And God bless you all. Can you just pa-on lahat po ng ating at magpi-picture lang po ako. Okay lang po ba kung pwedeng pakita po kayo? Yan, ang dami natin. Pakita yung mga kapugian nyo dyan. Yan. Sige, nagbubukas pa yung iba. Thank you so much. Wow, ang dami. Yan. 1, 2, hindi ako kasama. sige, open pa po yung iba. Yan. 1, 2, 3.
One more. Saglit lang ha, next page ko kasi 2 page po tayo. Yan. 1, 2, 3. Ayan. Thank you so much po sa inyong lahat, sa lahat nandito. Ayan, oh. Grabe kay Ma'am Mayet. Alright, Ma'am Chona, Ma'am Glyros. Yan, si Sir Master G. And Ma'am Margie. Thank you, Ma'am Merlin. Ma'am Galaxy, Ma'am Christina Elas. Sir Nance. Yan. Sir Ronald Encarnacion. Grabe. Ma'am Linlin, Ma'am Mayet, Ma'am Jenny Lings from CDO. Sir Rodolfo, thank you so much. Ma'am Annabel Torres. Ma'am Erlinda, yan si Engineer, Ma'am Elaine, Marilyn Feliciano, Sir Ruben Dino, Ma'am Nora, and of course, IG, may IG. And of course, Sir IG and Perez, Bunny, Benny Perez, and of course, yan, ang dami. Yan, thank you so much sa lahat. BDS. Thank you. See you po in our office. Bye-bye.